Umaga po mga kapatid. Ayan, so makibati din po ang mga katabi na good morning. Pakisabi din po, pag nakita mo akong inaantok, tapikin mo ako. Sundan pa po ninyo, pwede mong laksan. Ayan, so I hope tayo po ay nandirito, not because of ritual or religion. Hindi lang tayo nandito para for the sake of makasamba, kundi nandito tayo para intentional na makinig sa ating Panginoon. Amen po ba? Yan. Kaya ngayong umaga po tayo ay nagpapatuloy sa ating series. Ano na nga po ang series natin ngayon? The Way of Christ. And last week, tinalakay po natin yung ating paksa na may pamagat na si Jesus ang... Ano nga po? Si Jesus ang daan. So ngayon naman, pag-uusapan po natin ang susunod nating paksa na si Jesus ang katotohanan. Sabihin nga po natin, si Jesus ang katotohanan. Amen. At gagamitin po ulit natin yung text na matatagpuan sa Juan 14 verse 6. Juan 14 verse 6 na nagsasabi, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ibig po sabihin, hindi lang sinabi ni Jesus na siya ang daan. Malinaw niya rin pong sinabi na siya ang katotohanan. At sa pagsasabi po nito, pinatutunayan ng ating Panginoon na ang katotohanan ay hindi lamang mga bagay na maaari nating paniwalaan, kundi ang katotohanan ay isang persona. Sabihin nga po ulit natin, ang katotohanan ay isang persona. Yeah, so I hope it's clear to us as we start this message. Sana ay malinaw po sa atin na pag sinabi natin katotohanan, hindi lang ito yung mga bagay na pwede nating matutunan ngayon. Ang pinag-uusapan natin katotohanan dito ay isang persona. Isang persona. Sabi ni Jesus, I am the truth. I am the truth. Si Jesus po ang anak ng Diyos. Alam na po natin yan. Siya ang ikalawang persona sa Trinidad. At sinabi na niya na siya ay katotohanan. At mga kapatid, alam ko na mag-agree kayo na pag sinabi natin katotohanan, there is only one truth. Tama po ba? Hindi naman pwedeng lima ang katotohanan. Yung iba doon for sure ay fake news. Isa lamang doon ang totoo. Pag maraming nagasulputang katotohanan, the rest ay mga scam na katotohanan, mga fake news. Mga fake truth. Is there such a thing as fake truth? And there is only one truth. Iisa ang katotohanan. Kaya dito po natin ma-appreciate talaga at mapapatunayan ng kadakilaan ng ating Panginoon at ng kadyusan, the Triune God. Kasi tingnan po ninyo ito, I have something very interesting here. Sabi po sa Psalm 31 verse 5, Psalm 31 verse 5, into thine hand I commit my spirit, thou hast redeemed me, O Lord, God of truth. Sa King James Version, sabi po, sa iyong kamay ay inihabilin ko ang aking diwa, iyong tinubos ako, O Panginoon, ikaw na Diyos ng katotohanan. So from this verse, sino po ang katotohanan? Ang Panginoon. Ano po, malinaw na sinasabi na sa talatang ito, ang katotohanan ay ang Panginoon. At yun po ay prophetic verse mula sa Lumang Tipan na sinabi rin ng ating Panginoon nung siya ay nakabayubay doon sa krus. Tinawag niya ang Diyos Ama na God of Truth. At si Jesus din po ang tumawag sa banal na Espiritu sa Juan 16:13. Sabi po sa Juan 16:13, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan. So sino daw po ang katotohanan sa talatang ito? Ang banal na Espiritu. So dun sa verse kanina natin, ang katotohanan daw ay ang Panginoon, ang Diyos Ama. And then sa verse na ito, ang katotohanan daw ay ang banal na Espiritu. And then here is Jesus saying, I am the truth. I am the truth. Hindi po ba parang, akala ko ba isa lang yung katotohanan? Bakit ang Diyos Ama ay katotohanan? Bakit ang banal na Espiritu ay katotohanan? Bakit sabi ni Jesus, siya ang katotohanan? Tatlo po ba ang katotohanan? Hindi po. Lalo-lalo po itong nagpapatibay sa ating doktrina ng pagiging isa ng Diyos na nahahayag sa tatlong persona. Ang Diyos Ama, ang katotohanan, ang banal na Espiritu, ang katotohanan, si Jesus, ang katotohanan. Hindi po sinabing ang Diyos Ama ay isa sa mga katotohanan o ang banal na Espiritu ay isa sa mga katotohanan at si Jesus ay isa sa mga katotohanan.
malinaw na sinasabi na iisa lamang ang katotohanan. Kaya nung sinabi po ni Jesus na I am the truth, He is declaring that He is one with God. He is God. He is the truth. Ano po, talagang nakaka-amaze na this is our doctrine and the scripture backs it up na talagang iisa ang Diyos, the triune God. One God, three persona, one truth. Iisa ang katotohanan. At sana po ay malinaw sa atin yon. Si Jesus ang ikalawang persona sa Trinidad at katulad ng Diyos Ama, Diyos Espiritu, siya ang katotohanan. Kaya ngayong umaga po, pagbubulayan natin ang tatlong bagay tungkol kay Jesus bilang ang katotohanan. Pag-uusapan po natin at pagbubulayan ang tatlong bagay tungkol kay Jesus bilang ang katotohanan. But before that, let's take a moment of prayer. Let's bow our heads and pray. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa inyo sa oras na ito na binigyan mo kami ng pribilehiyo na makapakinig ng iyong mga salita. Kami ay excited, Panginoon, sa kung ano ang ihahayag mo sa amin. So as we listen to your word, we pray that you cover us with your Spirit, O God. Ikaw ang manguna sa amin, ikaw ang aming mapakinggan. Itago mo ang iyong lingkod sa iyong likuran, Panginoon, upang ikaw ang makita ng buong kongregasyon. We believe that your word is anointed, your church is anointed, and your preacher is anointed, Panginoon. So we claim all this and we entrust this preaching to you in the mighty name of Jesus Christ. And everyone will say, Amen and Amen. Tatlong bagay tungkol kay Jesus bilang ang katotohanan. Number 1, si Jesus ang katotohanang nagkatawang tao. Si Jesus ang katotohanang nagkatawang tao. Sabi po sa Juan 1 verse 14, Juan 1 verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. Basahin din po natin sa Tagalog. Sabi po sa ang Biblia, at nagkatawang tao ang Berbo at tumahan sa gitna natin at nakita natin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhati ang gaya ng bugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. From this verse, si Juan po at ang mga alagad ay nagpapatotoo na si Jesus ay anak ng Diyos at siya ang salita o ang berbo na nagkatawang tao dahil nakita at nakasama nila si Jesus. During that time po, napakahalaga po ng inatawag natin na eyewitnesses kasi wala pa namang CCTV noon, walang ibang mga pamamaraan para ma-record ang katotohanan. Kaya mahalaga po yung inatawag natin ng mga saksi or eyewitnesses. And in this case, ang mga alagad, kabilang si Juan, ay nagpapatotoo na si Jesus na anak ng Diyos ay nagkatawang tao. Siya ang salita na nagkatawang tao. Siya ang katotohanan na nagkatawang tao. And this is very important that we have to remember. Ano po? Walang anumang bagay kay Jesus ang hindi totoo. Walang anumang bagay ang kasinungalingan. Ipinakita niya iyon sa kanyang perpektong pamumuhay. At nasaksihan po iyon ng mga alagad, kaya nga sila ay nakapagpatotoo. Nakita nila ng harapan, narinig nila kung paano magsalita, nakita nila kung paano mamuhay ang Panginoon, and they were so convinced that Jesus is indeed the truth na nagkatawang tao. And I hope the same is true sa bawat isa po sa atin. That whenever we speak about Jesus, we think of Jesus, we are very convinced that Jesus is the truth. Siya ang katotohanan. O baka naman pag nagsasalita po tayo, okay, si Jesus. Jesus, parang wala lang. Pero gaya po ng mga alagad, we have to come to a point na talagang convinced tayo na when we say Jesus, siya ang kabuuan ng katotohanan. Siya ang katotohanan. Siya ay puspos ng katotohanan. And when we say puspos, what does it mean, mga kapatid? Pag sinabi natin puspos, ibig sabihin po nun siya ay puno. Siya ay nag-uumapaw sa katotohanan. Siya ay walang halong kasinungalingan. Walang lugar ang kasinungalingan sa ating Panginoon at lahat ng tungkol sa Kanya ay katotohanan. Hindi nakakitaan ng kahit kaunting kamalian kailanman. And that's our God. That's Jesus. Bakit? Para saan? Bakit kaya yung ginawa ng ating Panginoon? Sabi po sa Juan 18:37b, ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. So bakit daw po nagkatawang tao ang ating Panginoon at napunta sa sanlibutan? Para magsalita ng tungkol sa katotohanan. Ano po? Yun ang sabi.
At ang sabi po dito, nakikinig sa aking tinig ang sino mang nasa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sino mang nasa katotohanan. To bear witness of the truth, sabi po sa ESV. So bakit kailangan magpatotoo ni Jesus tungkol sa katotohanan? Simple lamang po. Dahil hindi natin malalaman ang katotohanan kung hindi niya sasabihin sa atin. Hindi natin malalaman ang katotohanan kung hindi niya sasabihin sa atin. And mind you guys, because He is the only truth, walang ibang makapagpapatotoo tungkol sa katotohanan kundi tanging si Jesus lamang na mula sa langit. Ipinakilala po sa atin ni Jesus ang katotohanan at siya lamang ang may kakayanang magpatotoo sa atin tungkol sa katotohanan. Bakit? Dahil wala naman pong ibang nakakita sa Diyos ng katotohanan kundi si Jesus lamang. Siya na galing sa langit. Halimbawa po, walang ibang makapagpapatotoo na napakaganda ng isang lugar. Malibang nakapunta na siya doon. Di po ba? Or pwede naman tayo may makita mga picture sa Facebook, sa Google, search mo anong itsura ng Boracay, and then wow, ganito pala. Pero unless nakapunta ka doon, tsaka mo lang malalaman talaga kung ano yung actual na meron doon. And the same is true with Jesus. Siya lamang ang nakapunta sa langit, galing sa langit, nakakita sa Ama. So siya lamang ang may credibility to tell the truth about God dahil siya lamang ang nakakita sa Diyos. At kung hindi nagkatawang tao ang katotohanan, wala tayong kapag-asa na malaman ang katotohanan. Naunawaan po natin? Napaka-lungkot ng kalagayan ng tao. At salamat sa Panginoon na siya ay nagkatawang tao at ipinakita sa atin ang katotohanan. And sa pamamagitan nito, Jesus revealed the invisible God sa ating mga tao. Sabi po sa Juan 1:18, kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak, siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Di po ba? Sino po dito ang nakakita na sa Diyos? Wala. Pero sabi po ni Jesus doon sa kanyang mga alagad, ako'y nakasama ninyo. Bakit mo tinatanong? Bakit niyo gustong makita ang Diyos? Nakasama niyo na ako. It's as if He is saying na, I am with you all throughout this season. Ang tagal nating panahon magkakasama, tapos itatanong mo kung sino ang Diyos or paano niyo makikita ang Diyos. I am God. I am the truth. Kaya kahit walang nakakita pa sa Diyos, ipinakita naman ni Jesus ang katotohanan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao. Kaya siya lamang po ang maaari nating pagkatiwalaan kung ano ang katotohanan tungkol sa Diyos. Ang totoo, si Jesus po ay hindi lamang nagsalita tungkol sa Diyos, kundi ipinakita niya sa kanyang pamumuhay kung sino ang Diyos. Di po ba ibang klase yun ng witness? Ang alam nating witness ay yung nagsasalita tungkol sa nakita niya. Pero si Jesus higit pa po doon. Ipinamuhay niya exactly ang kabanalan at perfect na katuwiran ng Diyos. Kung ano ang Diyos Ama, ay gayon din si Jesus. Sabi nga po sa Hebreo 1:3, ang anak, ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Si Jesus po ang credible witness ng katotohanan. Dahil nang siya'y magkatawang tao, ipinakita niya sa mundo kung gaano kaningning, kadakila, kabanal, at kaluwalhati ang Diyos. At wala po doon ang mararanasan sana ng sangkatauhan kung hindi nagkatawang tao ang ating Panginoon. Kaya pagkatapos ng lahat ng ginawa ng ating Panginoon, what should be our response? Ano po dapat ang tugon natin bilang mga mananampalataya? Kailangan po natin makinig sa Kanya. Knowing that He is the only truth, our response should be, I will listen to you, I will believe in you, and I will put my faith and my trust in you. That should be our response. Ang nakakalungkot po, maraming mga tao ang binulag ni Satanas. Sabi po sa ikalawang Korinto 4:3, kung may talumpong pa ang mabuting balita ang ipinahayag namin, ito'y natatakluban lamang sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos.
Jesus did all the effort. Di ba? Mula sa langit, bumaba dito para makita natin ang katotohanan. Pero ang nakakalungkot, marami mga tao ang hindi ito nauunawaan dahil sila ay binulag ng hari ng sanlibutan ni Satanas. Nilagyan ng talubong ang pag-iisip, kaya't hindi makaunawa. Bakit po may mga taong hindi naniniwala na si Jesus ay kasing dakila at kasing ningning ng Diyos? Bakit may mga tao na hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao? The answer is simple. Dahil binulag ni Satanas ang kanilang pag-iisip. Kaya diyan po papasok ang kahalagahan ng ating pangalawang puntos. Pangalawa, si Jesus ang katotohanang nagbibigay ng karunungan o pangunawa. Si Jesus ang katotohanang nagbibigay ng karunungan o pangunawa. So yung unang puntos po natin, si Jesus ang katotohanan na nagkatawang tao, naunawaan natin ang lahat ng ginawa ng ating Panginoon, pero sa kabila noon, mga tao ay hindi pa rin nakakaunawa, hindi naniniwala. Bakit? Dahil may talubong ang ating isip na inilagay ni Satanas upang hindi natin makita ang katotohanan. Kaya si Jesus, hindi lang siya basta katotohanan, siya rin ang katotohanan, nagbibigay ng karunungan o pangunawa. Sabi po sa unang Juan 5:19, unang Juan 5:19, alam natin tayo'y anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. At nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. So mula po sa talata, sino daw po ang binigyan ng pangunawa? Sino daw po? Sa verse 20, at nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At dun sa first verse po, sa verse 19, alam natin tayo'y anak ng Diyos. So sino po ang pinagkalooban ng pangunawa? Tayo ang mga anak ng Diyos. Ano po ba ang dati nating kalagayan? Sabi mo dun sa talata, ang buong sanlibutan daw ay hindi nakaunawa dahil nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng dyablo. And we know, when it all started, nung nagkasala si Adan at Eva, nahulog sa kasalanan ng tao, nilagyan ng dyablo ng talubong ang ating isip. Kaya lahat po ng tao ay binulag at hindi makaunawa. Again, lahat ng tao ay binulag at hindi makaunawa. So, question po, tayo po ba mga anak ng Diyos ay ipinanganak sa mundong ito na nakakaunawa na agad sa katotohanan? Hindi po. Katulad po ng ibang mga tao sa sanlibutan, wala pa tayong pangunawa dati dahil tayo po ay binulag na ng dyablo. At alam po natin na tayo man ay dating kabilang dun sa mga taong hindi nakakaunawa at binulag ng dyablo. Kasama tayo sa nagmana ng kamangmangan dulot ng kasalanan ni Adan. Kaya pagkaunawa po sa mabuting balita at ang malinaw na pagkaunawa natin tungkol kay Jesus ay hindi nanggaling sa atin. Again, hindi po ito nanggaling sa atin. Tama po ba? Tayo man po ay dating walang pangunawa. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos, binigyan tayo ng pangunawa. So, meron ba tayong karapatan na magmalaki at maliitin yung ibang mga taong hindi pa nakakaunawa at sabihin na, ay, kayo kasi, kayo yung mga mga mangmang. Hindi kayo nag-isip para kayo hindi na grade 2. Kami kasi, matatalino kami, nag-gets namin yan. Pwede ba natin sabihin yon? Hindi po, who are you to say that? Eh, binigyan ka rin lang ng pangunawa. Binigyan ka rin lang ng pangunawa doon sa katotohanan. Sino ang source ng ating pangunawa? Sabi sa 1 John 5:20, 1 John 5:20, and we know that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know Him who is true, and we are in Him who is true, in His Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life. Kanina daw po galing ang pangunawa? Kay Jesucristo, ang anak ng Diyos, ang tunay na Diyos. Wala po tayong likas na pangunawa para makilala ang Diyos.
Wala tayong likas na kakayanan para maunawaan ang mabuting balita at sampalatayahan si Kristo. Wala. Ang ating pangunawa ay bigay lamang po ni Jesus. At kung hindi tayo binigyan ng pangunawa, hindi natin mauunawaan kung sino ang Diyos at hindi natin mauunawaan ang tunay na kalagayan natin sa harap ng Diyos. Yung preaching po natin, napaka-solid niya, no? Puro katotohanan. Parang karning-karne. Wala man ng sabaw. Pero yung mga katotohanan ito, I hope, ay inadala po tayo sa appreciation sa ating Panginoon. Wala siyang responsibilidad na magkatawang tao para makita natin ang katotohanan. Wala rin siyang responsibilidad na bigyan tayo ng pangunawa para maalis yung talumbog na nilagay ni Satanas sa ating pag-iisip. But He did all those things anyways para sa atin. And again, what should be our response? We have to believe in Him, to put our faith and our trust in Him. Diba, andito na yung katotohanan. Kailangan lamang natin unawain, tanggapin, yakapin, sampalatayahan at pagkatiwalaan. Sabi po sa unang Juan 1:8, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Ulitin ko po, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. So sino po dito ang walang kasalanan? Aba, pag nagtaas ka ng kamay, sabi ng talata, dinadaya mo ang iyong sarili. Yung mga tao daw po na hindi pinananahalan ng katotohanan ay yung mga tao walang pangunawa. Mga tao akala nila okay lang sila, ngunit hindi namamalayang dinadaya na pala nila ang kanilang sarili. At wala naman po na tao na dadayain ang kanyang sarili, hindi ba? Alam natin na kaya nadadaya ang isang tao ay dahil hindi niya nauunawaan ang totoo. Ano parang niluloko na ng harap-harapan wala lang. Those denying sin lack the truth. Wala pa namang nadaya na nagsasabing alam niyang dinadaya siya. Kaya nagpadaya siya. Meron po bang gano'n? Dayain mo ako, sige. Wala pong gano'n. Kaya nadadaya yung isang tao, hindi niya alam na siya ay nadadaya. Parang sa mga fake news, mga AI, parang paniwalang-paniwala. Tuwang-tuwa, ang galing yung nung unggoy nagtatambling. Ay hindi alam may AI yun. Kasi akala niya ay totoo. Yun pala ay fake. Na-scam siya. Ganun din po ang tao sa likas niyang kalagayan. Ang tao ay namumuhay sa kasinungalingan, pero ang akala niya siya ay nasa katotohanan. Ang tao ay namumuhay sa kasinungalingan, pero ang akala niya siya ay nasa katotohanan. At malibang bigyan siya ng pangunawa, hindi siya makakaalis sa ganung kalagayan. And guess what? Tayo lahat ay dating nandun sa ganung kalagayan. Pinapaglaban pa natin yung alam nating tama. May mga linyahan pa tayong, dito ako pinanganak, dito ako mamamatay. Sugdo lang makipagdebate pa tayo. Sugdo lang itaboy natin yung nangangaral ng katotohanan. Bakit? Dahil bulag tayo. Yun po ang ating dating kalagayan. At salamat na merong isang katotohanan na nagkatawang tao. At yung katotohanan na yun ay nagbigay sa atin ng pangunawa para maalis yung talumbong at makalaya tayo sa mga kasinungalingan na pumipigil sa atin para makasunod kay Kristo. So, ang lahat po ng katotohanan ito ay tumutumbok sa isang mahalagang katotohanan na ang lahat ng bagay tungkol sa ating mga Kristiyano ay purong biyaya ng Diyos. Nagtataka tayo kung bakit may mga taong pinapaliwanagan mo na ng katotohanan, ilang beses mo nang siniran, ilang beses mo nang kinausap, ay ayaw pa rin maniwala sa katotohanan. Bakit kahit napakalino naman po ng mga pagbabahagi natin ng mabuting balita, napakarami pa rin ayaw maniwala at hindi tumatanggap sa katotohanan? Hindi po yun dahil nakakahigit tayo sa kanila, kundi dahil sa habag ng biyaya ng Diyos na hindi natin lubos maisip, ay pinagkalooban tayo ng Diyos ng pangunawa. Binigyan tayo ni Jesus ng kakayahang maintindihan yung mga dakilang bagay na ito.
At doon po sa talata natin, sa unang Juan 5:20, ano daw po ang layunin ng pagbibigay sa atin ng pangunawa? Upang makilala natin ang tunay na Diyos. Binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo'y nasa tunay na Diyos sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Sino daw po ang tunay na Diyos? Si Jesus. Pero bakit may mga sekta na hindi ito matanggap kahit napakalinaw na ipinahayag? Sa atin parang okay, ang linaw. Gets na gets natin. Pero pag ibang mga sekta ang bumabasa nito, yung mga sekta hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos, hindi nila maintindihan. Di ba lalabanan pa nila, hahanap pa sila ng ibang mga talata na pwedeng pasinungalingan ang mga talatang nagsasabi na si Jesus ay Diyos kahit napakalinaw naman na sinasabi sa Biblia na siya nga ang tunay na Diyos. Anong pinagkaiba natin sa kanila? Mas magaling po ba tayo? Hindi. Tayo lang po ay biniyayaan ng Diyos at binigyan ng pangunawa. Tayo po ay binigyan ng pangunawa kaya nakilala natin ang tunay na Diyos. Kaya tayo'y nasa tunay na Diyos. Kaya kilala natin si Jesucristo na tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Pwede po mapalakpakan natin ang Panginoon? Kasi kung hindi niya po ginawa ang lahat ng ito, we wouldn't be here. Hindi ka nakaupo dito ngayon, baka nasa ibang lugar nakaupo. Or baka nasa labas ka ng sanlibutan at gumagawa ng kung ano-ano kasi hindi mo naunawaan ang dakilang katotohanan ito. Tayo po mga anak ng Diyos ay binigyan lamang ng pangunawa. Gusto ko pong itanong, ano ang nauna? Pananampalataya o pangunawa? Ano ba ang nauna? Pananampalataya o pangunawa? Pangunawa. Pangunawa po, nakaunawa ka, kaya nakasampalataya ka kasi hindi ka sasampalataya kung hindi mo naunawaan. At kung hindi mo naunawaan, kahit sabihin mong sumasampalataya ka, nabubulag ka lamang sa kasinungalingan. Nagkakamali ka at dinadaya mo ang iyong sarili kung wala tayo ng pangunawa na ibinigay ng Diyos. Binigyan mo na tayo ng pangunawa kaya tayo nakasampalataya sa tunay na Diyos. At ito ay nagsasabi na ang ating kaligtasan at pananampalataya ay purong biyaya ng Diyos. Sabihin po natin, purong biyaya ng Diyos. Wala akong ambag. Kaya po tayo naniwala at nakasampalataya ay dahil nauna nang gumawa ang Diyos sa atin. Binigyan niya tayo ng pangunawa. Sa ating likas na kalagayan, hindi po natin kailanman mauunawaan ang katotohanan dahil binulag tayo ng dyablo. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos, binuksan ng ating Panginoong Hesus ang ating pangunawa. Kaya ngayon ay may kakayahan tayong manalig sa Kanya. May kakayahan tayong ipagkatiwala yung buhay natin doon sa isang taong nakapako sa krus, doon sa kinukutya at pinagtatawanan ng iba, doon sa sinasabi ng iba na propeta lamang. Pero tayo ay binibigay natin ang pagtitiwala sa Kanya na sure tayo. Paano kung hindi pala totoo yung sinasabi ng Biblia, hindi tayo ay nabuhay sa isang scam? Pero dahil naunawaan natin ang katotohanan, we are very sure, we are very convinced that we are on the right path at tayo ay makakaabot sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus. Kaya kanino po ang kapurihan? Sa Diyos, kay Jesus. Ito po ang magandang balita. Hindi lamang si Jesus ang katotohanan na nagbibigay ng pangunawa, si Jesus din ang katotohanan nagpapalaya. Hindi lamang siya ang katotohanan nagbibigay ng pangunawa, si Jesus din ang katotohanan nagpapalaya. Kaya ang ating pong pangatlong puntos, si Jesus ang katotohanan nagpapalaya. Si Jesus ang katotohanan nagpapalaya. Juan 8:31. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Verse 32. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Verse 33, lahi kami ni Abraham, tugon nila, at kailan may di kami naalipin ni inuman. Paano mo masasabing palalayain kami?
Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Basahin ko rin po yung English. So Jesus said to the Jews who had believed Him, "If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free." They answered Him, "We are offspring of Abraham and have never been slave to anyone. How is it that you say you will become free?" Jesus answered them, "Truly, truly, I say to you, everyone who practices sin is a slave to sin. The slave does not remain in the house forever, the son remains forever. So if the Son sets you free, you will be free indeed." Sinabi ito ni Jesus sa mga Hudyo na naniniwala sa Kanya. At natuloy niyang mga alagad niya noong panahong iyon. Pero lilinawin po natin na hindi kesyo naniniwala sila kay Jesus at sila ay tinugari ang alagad ni Jesus, ay tunay nga na sila'y nananalig at sumusunod kay Jesus bilang Kanyang mga alagad. Kaya nga sinabi po ni Jesus na mapapatunayan daw kung sino ang tunay na alagad kung patuloy silang susunod sa aral ni Jesus. Kung sila'y tunay na alagad, malalaman nila ang katotohanan at ang katotohanan daw ang magpapalaya sa kanila. Sa verse 34 ay sinabi ni Jesus na ang lahat ay nagkasala. Lahat daw po ng nagkasala ay alipin. So, if we are to connect that to Roma 3:23, ano nga po yung Roma 3:23? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi po dun sa verse 34, lahat daw na nagkasala ay alipin. At ilan ang nagkasala? Lahat. So ilan ang alipin? Lahat tayo ay alipin ng kasalanan. There's a universal bondage. Dahil tayong lahat ay nagkasala. At sino lamang may kakayanang magpalaya sa tao sa kasalanan? Si Jesus, our only liberator. Sabi sa verse 36, ang anak ng Diyos, si Jesucristo ang nagpapalaya sa tao sa pagkaalipin sa kasalanan. Ang tunay po na alagad ni Jesus, ang mga tunay na nananalig sa Kanya, ay pinalaya din niya mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Dahil si Jesus, ang katotohanan nagpapalaya sa atin mula sa pagkaalipin sa kasalanan. At syempre, magkasama po yung pagkaunawa at paglaya. Nauuna yung pagkaunawa, and then tayo ay pinapalaya. Kaya ano daw po ang palatandaan ng tunay na kalayaan? Ang tunay daw po na nakaunawa sa katotohanan ay tunay din na pinalaya mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Diba ano naman pong kabuluhan kung maunawaan nga natin na makasalanan tayo at si Jesus lamang ang tagapagligtas kung mananatili naman tayong alipin ng kasalanan? Kung nananatili pa rin tayo sa paghahari ng dyablo. Pero hindi lamang po tayo binigyan ng pangunawa, kundi binigyan din tayo ni Kristo ng kakayahang mapagtagumpayan ang kasalanan. Dahil napagtagumpayan na ni Kristo ang kasalanan. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi lamang pangunawa, kundi pananagumpay. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na nasa katotohanan tayo at nauunawaan natin ang katotohanan, ngunit alipin pa rin tayo ng kasalanan. Sabi nga po ni Jesus, ang isang taong pinalaya ng anak ay tunay ngang malaya na sa pagkaalipin sa kasalanan. Di po ba lahat tayo ay kanya-kanyang mga patutuo? Lahat tayo ay nagmula doon sa kahabag-habag nating kalagayan sa harapan ng Diyos. At hindi natin mararanasan ang ganap na kalayaan at katagumpayan kung hindi natin na-encounter ang ating Panginoon. Siguro yung iba sa atin sa mahabang panahon ay nagsisikap na sumunod sa Diyos, gawin ang mga bagay na tingin natin tama, pero nahuhulog pa din. Hindi pa rin makapanagumpay. Hanggang isang araw ay binigyan tayo ng pangunawa ng Diyos sa tunay nating kalagayan sa Kanyang harapan. Tayo ay makasalanan, alipin ang kasalanan, at doon natin naunawaan na kailangan natin si Kristo upang mapalaya tayo mula sa pagkaalipin ito. Diba? Para tayong mga bilanggo na pinalaya,
Para tayo yung nalulunod na tao na walang magawa sa kanyang sarili. At hanggat hindi niya, sabi nga po dun sa hasid natin, hanggat hindi nauunawaan ng tao na siya ay napapahamak, hindi siya hihingi ng tulong. Hindi siya sisigaw ng saklolo. Kasi tayo mga tao, likas tayong mayayabang. Isip natin, kaya natin. I can handle myself. I am very good. I am strong. I can do anything. Yun yung isip natin, ang taas ng pride natin. Yung tao nalulunod na. Ano mangyayari kung hindi siya sisigaw ng saklolo? Mamamatay siya. Pero pag naunawaan niya na siya ay napapahamak, siya ay mamamatay, at kapag siya ay sumigaw ng saklolo, doon pa lamang siya magtatamo ng pag-asa. Doon pa lamang siya magkakaroon ng pag-asang humingi ng tulong at maligtas. Pero hanggat hindi nauunawaan ng tao na siya ay napapahamak, patuloy lamang siyang malulunod at mamamatay. Ganun po ang spiritual nating kalagayan dati. Patuloy tayong nalulunod at kung hindi natin naunawaan na tayo ay napapahamak, hindi natin naunawaan na pwede tayong humingi ng tulong at may isang Diyos na pwedeng magligtas sa atin, hindi tayo maliligtas. Hindi po ba't ang salita ni Jesus at ang mga taong nakaranas ng pagpapalaya ni Jesus ang nagpapatutuo na si Jesus nga ang katotohanan nagpapalaya? If you experience this, alam mo po na pwede natin ipagpatutuo na si Jesus nga ang Diyos na nagpapalaya. Amen po ba? Kung naranasan natin ito, actually hindi na ito kailangan ipaliwanag pa. Pero kung hindi pa natin ito nararanasan, ito ay parang isang mahiwagang katotohanan na paano nasabi yun? Bakit sila meron ang wala? Ang sabi nga po ni Pablo sa mga mananampalataya sa Roma 6:17, ngunit salamat sa Diyos sapagkat kayong dating mga alipin ng kasalanan ay naging masunurin sa aral na tinanggap ninyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayon mga alipin na ng katuwiran. Tayo mga anak ng Diyos, tayo po mga tunay na nagsisampalataya kay Jesus ay walang pinagkaiba sa mga taong namumuhay sa mundong ito at alipin ng kasalanan. Ngunit dahil po sa biyaya ni Jesus, pinalaya na tayo mula sa pagkaalipin sa kasalanan at ginawa tayong mga alipin ng katuwiran. Ano pong itsura ng alipin? Nakakita na po ba kayo ng itsura ng alipin? Hindi na uso sa panahon natin ngayon yun, Ano pong itsura ng alipin? Sige, I want you to imagine kung ano po ang itsura ng isang alipin. Di ba, isang alipin po ay sunod-sunuran, walang karapatan, walang magawa, kailangan niyang sundin kung ano ang sinasabi ng inaturing niyang Panginoon. At kung dati alipin tayo ng kasalanan, we cannot say no to sin, tayo ay pinapahirapan ng kasalanan, ginagawa kung anong gusto ng kasalanan, dahil yun ang Panginoon natin. Pero ngayon, ang palatandaan ko ng tunay na kalayaan ay hindi lamang malaya sa kasalanan, kundi tayo daw ay naging alipin ng katuwiran. So maliban doon sa hindi mo na nagagawa yung kasalanan, hindi nakakalo ka na sa kasalanan, ang isa pang palatandaan ay alipin na tayo ng katuwiran. Ngayon, ano naman ang itsura ng alipin ng katuwiran? Kung yung alipin ng kasalanan hindi makano sa kasalanan, yung alipin ng katuwiran hindi makano sa katuwiran. Hindi ka matatahimik hanggang di mo nasusunod yung katuwiran. Hindi ka magiging payapa at wala kang karapatan mag-say no doon sa katuwiran. Di ba? That's the Christian life. Minsan parang pagod na, ayaw ko na. Pero dahil alipin ka ng katuwiran, you have to abide, you have to obey. Because that's us. Yun po ang ating buhay bilang mga mananampalataya. Tayo ay alipin ng katuwiran. Amen po ba? O baka ang gusto lang natin, malaya ka sa kasalanan, pero ayaw na maging alipin ng katuwiran. Pwede po ba yun? Hindi po. Magkasama yun. Tayo ay alipin ng isang bagay. It's either alipin tayo ng kasalanan or alipin tayo ng katuwiran. Alipin tayo ng dyablo o alipin tayo ng Panginoon. Paano po yung mga nag-struggle pa din? Paano yung mga sinusubukan naman gamit ang kanilang sariling kakayanan? Hindi po ba nakakagawa pa rin naman tayo ng kasalanan?
Pero hindi na tayo komportable sa kasalanan at may kakayanan na tayo mapagtagumpayan ito sa pamamagitan ni Kristo na nananahan sa atin at nagpalaya at patuloy na nagpapalaya sa atin. Hindi po natin kailangang labanan ang kasalanan sa ating sariling lakas. Nariyan ang Panginoong Jesus na siyang tanging nagdudulot sa atin ng kalayaan. Of course, meron pa rin po tayong bahagi. Kailangan nating disiplinahin ang ating sarili. Pero that alone will never be enough para managumpay unless gumawa po ang ating Panginoong Jesus sa ating mga buhay. Para naman po sa iba na maaaring hindi pa nakakaranas ng kalayaan ito, hindi ko alam kung sa mahabang panahon ay nagsisikap ka naman, sinusubukan mo naman gawin yung tama, pero paulit-ulit ka pa rin nabibigo at di ka pa nakakaranas ng tunay na pananagumpay laban sa kasalanan kailanman. Baka malapit ka ng sumuko at iniisip mo na baka hindi naman talaga totoo yung sinasabi nila na pananagumpay. Baka habang buhay na akong ganito. Nais po ni Jesus na lumapit tayo sa Kanya. Isuko ang ating buhay sa Kanya. Kilalanin siya bilang tunay na Diyos at tanging may kakayanang magligtas sa atin. Hindi lamang sa walang hanggang kaparusahan, kundi higit sa lahat mula sa pagkaalipin sa kasalanan, mula sa pagkaalipin sa dyablo. Kaya sa ating pong pagtatapos, doon sa huling talata na ating binasa, yung mga Hudyo po nakausap ni Jesus ay umalma. Nung sinabi ni Jesus na sila ay alipin ng kasalanan, ano po ang reaksyon nila? Hindi. Anak kami ni Abraham, galing kami sa lahi ni Abraham at never pa kaming naalipin. Bakit nasabi mong kami alipin? Pero sa bandang huli, napatunayan na sila ay hindi tunay na nananalig kay Jesus at hindi tunay na mga alagad ni Jesus. Hindi sila tunay na nakaranas ng kalayaan mula sa kasalanan dahil hindi sila nakikinig sa aral ni Jesus. Dinadaya nila ang kanilang mga sarili sa pagsasabing hindi sila alipin ng kasalanan. Hindi nila matanggap ang katotohanan na sila'y alipin ng kasalanan at kailanman ay wala silang magagawa na kailangan nila si Jesus upang magtamo ng kalayaan. Mga kapatid, sana po ay walang natulad sa atin sa mga Hudyong iyon. Sana wala po dito ang hindi naniniwala na kailangan si Jesus. Sana lahat po tayo ay convinced na tayo ay makasalanan, tayo ay napapahamak, kailangan natin si Jesus para maligtas at maging malaya. Sana huwag matulad ang sino man sa atin sa kanila. Nag-aakalang anak ng Diyos at kabilang sa bayan ng Diyos, ngunit hindi nakikinig at hindi nananatili sa mga aral ni Jesus. Nag-aakalang alam ang katotohanan, ngunit alipin pa din ang kasalanan. Hindi patunay na nananalig at nagsusuko ng buhay kay Jesus. Sa halip, kilalanin po natin ang tunay na kalagayan natin sa harapan ng Diyos. Lumapit tayo kay Jesus na siyang tanging makapagpapalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sapagkat siya ang katotohanang nagpapalaya. And as I end, I have to ask this one heavy question. Mabigat po ito. Babato ko sa inyo, kayo po ang bahala kung nasa lumiin nyo. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay sa pool. Biro lang po. I have to ask this one heavy question. Paano kung ang dahilan kaya gapos ka pa rin ng kasalanan hanggang ngayon ay dahil hindi mo pa talaga nakikilala ang katotohanan? Paano kung ang dahilan kaya gapos ka pa rin ng kasalanan hanggang ngayon ay dahil hindi mo pa talaga nakikilala ang katotohanan? Di ba sinabi ni Jesus, "You shall know the truth, and the truth shall make you free." Pwede po bang sabihin natin yun ang sabay-sabay? You shall know the truth, and the truth shall make you free. Makikilala mo ang katotohanan, at ang katotohanan iyon ang magpapalaya sa iyo. Saka sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay." Kaya ang katotohanan magpapalaya sa atin ay hindi lamang po mga impormasyon. He's not talking about the doctrine, he's not talking about theology, Bible dictionaries. Ang ibig sabihin ni Jesus, makikilala mo ako at palalayain kita. Makikilala mo ako at papalayain kita. Maging totoo po tayo. Marami po sa amin sa ulado ang mga punto sa sermon. May alam tayong mga talata, kabisado natin ang mga tamang salita sa pananalangin. Ang dami nating alam
trivia. Pero bakit meron pa din sa atin ang nag-struggle sa parehong kasalanan? Bakit bumabagsak pa rin tayo sa mga gawi na sinubukan na natin iwasan? The same habits, the same cycle, the same bondage. Bakit po? Because knowing about Jesus is not the same as knowing Jesus. Knowing about Jesus is not the same as knowing Jesus. Magkaiba po yung alam mo ang tungkol kay Jesus doon sa kilala mo si Jesus. Magkaiba po mga kapatid yung nalalaman versus nakikilala. Minsan sa sobrang dami nating alam, puro information, puro aral, yung ulo natin lumalaki lamang. Tumataas na lalo yung tingin natin sa ating mga sarili. Pero kumusta yung ating spiritual na buhay? Kumusta po yung ating kaugnayan sa ating mga Panginoon? Sa ating Panginoon, rather. Baka 5 o 10 taon na tayong dumadalo, linggo-linggo na lang tayong nakaupo dito, pero hanggang ngayon ayaw mong maglaan ng personal at intimate na panahon sa ating Panginoong Jesus. You are saying and professing, I am a Christian, pero wala kang quiet time. Hindi mo kinakausap si Jesus sa labas ng simbahan. Pwede kang magpahayag ng katotohanan habang namumuhay ka naman sa kasinungalingan. Pwedeng mahusay ka sa debate pagdating sa mga doktrina, pero hindi mo naman siya pinapaupo sa trono ng buhay mo, sa puso mo. At alam niyo po kung bakit andito pa rin tayo hanggang ngayon kahit nakaka-relate tayo doon sa mga sinabi ko? Because deep inside, alam natin na meron pa rin kulang. Deep inside, meron pa ding missing piece na hindi matugunan ng kahit anong impormasyon na nalalaman natin. And let me tell you mga kapatid, na ang hinahanap ng kaluluwa mo ay hindi dagdag na kaalaman, hindi listahan ng mga puntos ng mga sermon na naririnig natin tuwing linggo, kundi pakikipagtagpo. An encounter with the truth with Jesus. Nung sinabi po ni Jesus na you shall know the truth, yung word po na know doon ay mula sa Greek word na ginosko, na ang ibig sabihin ay deep, personal, and experiential knowledge. Deep, personal, and experiential knowledge. Malalim, personal, at yung nararanasan natin ang Panginoon. Kaya nung sinabi ni Jesus na know me, and I will make you free, ang sinasabi niya ay papasukin mo ako sa buhay mo. Hayaan mo akong gumawa sa loob mo. Hayaan mo akong baguhin ka. Let me deal with you. Let me confront you. At dito po marami ang umaatras. Di ba pag magagandang bagay, we are all in for God, pero pagpapakailaman na ng Diyos yung puso natin, pagpapakailaman na niya yung buhay natin, umaatras tayo. Para tayo yung mga Hudyo na nagsasabing alagad ni Jesus, pero nung kinonfront na ng Panginoon sa katotohanan, nagsimula ng mag-alisan. Ang pagpapalaya po ng Diyos ay hindi nangangako na magiging komportable tayo. Gagawa siya sa buhay natin. Papatayin niya yung pumapatay sa atin. He will kill what kills us. He crucifies our sin. Ilalagay niya tayo sa apoy. Hindi dahil gusto niya po tayong pahirapan, kundi dahil gusto niya tayong gawing dalisay. Susunugin niya yung pride natin, yung pagkamakasarili natin, yung secret habits natin, yung hidden idols natin, ang mga lihim na kasalanan hanggang sa wala nang matira kundi ang wangis niya. Babaguhin niya kung ano ang minamahal at pinapahalagahan mo. Hanggang masasabi natin na hindi ko na nagagawa yung mga dati kong ginagawa at hindi ko na rin ginugusto o ninanasa. Ang tunay po na kalayaan ay hindi lamang yung hindi ko na nagagawa, kundi yung hindi ko na ina-desire. Yung mga nakaranas po, dati gustong-gusto mo yung kasalanan, pero ngayon hindi mo na ina-desire. Halos masuka ka na, isipin mo pa lang. Nanginginig yung katawan mo, isipin mo gagawin mo pa lang. And that's true freedom. At saan galing yung katotohanan na yung kalayaan na yun? Sa katotohanan. At sino yung katotohanan? Si Jesus. Si Jesus. Kung walang ginagawa o binabago o binabakla si Jesus sa buhay mo ngayon, baka hindi ka lumalakad ng malapit sa Kanya. Baka marami kang impormasyong alam, pero hindi mo pa kilala ang katotohanan. So what should we do? Seek Him, sit with Him, obey Him, let Him correct you, let Him wound what needs to die,
and let the truth make you free. Dahil ang sino mang pinalaya ng anak ng Diyos ay tunay ngang malaya na. For if Jesus sets you free, you are free indeed. Kaya pwede mo bang sabihin sa sarili mo at i-claim ngayong umaga, ako ay malaya na. Siguro may mga pinagdadaanan ka pa, may mga nilalabanan ka pang kasalanan, may binabago pa ang Diyos sa iyo, pero pwede mo bang isigaw, ako ay malaya na. And that is our declaration that we will get there. Makikilala natin ang katotohanan, makikilala pa natin ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. At yun ay si Jesus. Tayo po ay tumugon sa pamamagitan ng awit bago tayo manalangin.